Sa mga nagnais ng trabaho dito sa Canada, sana po ito ating video ay magkaroon kayo ng ideya kung paano ba mag-apply dito nga sa Canada. So okay guys, ito pong ating pag-usapan ay 50 katrabahador ang kinakailangan dito. At sana po ay mapanood ninyo po upang magkaroon kayo ng ideya kung ano ba ang mga kinakailangan sa pag-apply dito sa Canada. Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? So yun guys, itong ating pag-usapan ngayon ay talagang napakagandang opportunity ito dahil nga sa ito ay walang placement fee. Ito po ay legit agency at kung kayo man ay qualify sa mga trabaho, importante, sinasabi ko sa inyo na malaking bagay na kayo nagbabasa. Okay? Dahil ito nga sa pag-apply dito sa Canada, importante na kayo ay qualify. Dahil dito, dahil sa taas ng kompetisyon, talaga naman ay ayusin ang inyong mga qualification. No. So, again, ito pong ating pag-usapan ay 50 katrabahador na papunta dito sa Canada. Subalit siya sabi ko sa inyo lagi na ang inyong mga task and responsibilities kailangan maganda. Okay? Dahil nga ang mga employer o kahit mga agency, no, sila ay nagbabasa ng inyong mga resume. Kung kayo man ay nagbalak ng mga trabaho dito, importante na yung inyong mga pinangsulat diyan sa inyong mga resume ay talagang maayos, maganda. Take your time. Yan sabi sa inyo na ayusin ninyo ang inyong pag-apply dito sa Canada dahil napakaraming naggustong pumunta dito. No? Maging anuman ang nationality mo, sila talaga ay gustong pumunta dito. So, ang pinaka-the best na key dito ay ang inyong mga job description. Ayusin pagsulat ang inyong mga job description dahil ang mga employer o itong mga agency ay sila yung nagbabasa. Kung ano man ang hinahanap nila sa kanilang mga job description, tumbasan ninyo or copy nyo, ilagay sa inyong resume. Kung ano pa man ang inyong mga kaalaman sa mga trabaho na inyong mga ina-applyan, isulat nyo lahat, sulat nyo lahat. Dahil malaking bagay na kayo ay nagsusulat ng inyong mga ginagawa upang kayo nga ay makuha ng mga employer. And ano na talaga napakaraming kaubayan natin na apply dito nga sa mga agency, nag-apply doon sa Job Bank, nag-apply doon sa Indeed, sa Saskatchewan Jobs. Kaya no, hindi pa rin ako nakakuha ng trabaho. Kaya nga sabi ko sa inyo na dito sa pag-apply sa Canada, importante na pag-isipan nyo muna and mag-apply kayo ng ayon sa inyong work experience. Huwag po kayong masanay na mag-apply kayo kahit wala kayong experience dahil mahirapang talaga kayo. Sinasabi ko sa inyo yan. So, dahil nga sa taas ng kompetisyon at maraming pwedeng mapili, kaya nga ayusin natin pagsulat ang ating mga resume. Okay? Dahil dito, dahil sa taas ng kompetisyon, kung sinong pinaka-mas skilled sa mga nag-a-apply, sila ang kukunin. So, paano ba sila nakakakuha ng mga trabaho? Bakit kayo hindi kayo nakakakuha? Because ang inyong mga resume, ang inyong mga pinangsulat sa inyong resume, hindi ganun kasapat na hinahanap ng employer or ng mga agency. Kaya nga tinuturo ko sa inyo lagi na kopyahin ninyo ang mga job description na hinahanap nila tapos dagdagan nyo na lang. Okay? Napakasimple. Subalit, hindi ko lang alam talaga. So, importante na kayo ay magbasa, kayo ay mag-research, and then kung sa tingin ninyo kayo ay may mga parehas na trabaho na ina-applyan, mag-apply kayo. Okay? So, malaking bagay na kayo nagbabasa. So, yun guys, itong ating pag-usapan ngayon ay ito nga ang First Dynamic. Ano? Dahil itong First Dynamic sila ay nag-hire ng 50 katrabahador. And again, ito po ay matatagpuan doon sa workabroad.ph. Subalit, halika, tingnan natin yung kanilang job offer dito. Kung ano ba ang kanilang mga requirements. So yun guys, ito po ay machine operator at ang First Dynamic, ito po ay papunta ng British Columbia dito nga sa Vancouver, no? And again, ito po ay 50 katrabahador ang kinakailangan at ito po ay sa November 6 pa matapos itong kanilang hiring. Subalit siya sabi sa inyo, malaki pa ang oras na pwede ninyong gawin. Take your time sa pagsulat ng inyong mga resume. And again, itong job description na to, kopyahin at ilagay sa inyong resume
dagdagan nyo na lang kung ano pang mga ginagawa nyo bilang isang machine operator, no? Ano bang mga machine ang ino-operate nyo? Ano bang mga trabaho ang ginagawa nyo? So, importante na kayo ay nagsusulat sa inyong mga resume. Okay? So, ngayon guys, ito po ang kailang job description. Operator is an entry-level position to operate plant machinery, maintain goods and inventory on site, and check and receive raw materials for the production plant. Check and change out of consumables and dust collection equipment and perform standardized quality control check. Operate machine equipment in the manufacturing plant. Safety operate mobile equipment and use manual and power hand tools. So, but again, kung kayo man ay may mga, ano pang mga ginagawa nyo bilang isang machine operator? Ano bang klaseng makina ang inyong mga ginagamit? Isulat nyo dyan. Ano ba ang mga ginagawa nyo? Isulat nyo. Isulat nyo lahat. Isulat nyo. Para hindi na kayo panghulaan nitong First Dynamic or itong mga employer. So, ano ba ang qualification dito? Kung kayo man ay may mga 5 years work experience, ay importante po yan. Kung kayo man ay walang 5 years experience, mahirapan kayo mag-apply. Pero kung kayo man ay may mga 5 years work experience, dahil yan ang hinahanap nila, then mag-apply kayo. Candidate must be a vocational diploma, short course certificate, holder or agriculture or similar field. And again, kung kayo man ay may mga vocational graduate dyan, kayo ay mga short course lang, hindi ko sure kung in situ kasama dito, pero again, subukan nyo na lang. Ability to read and write and understand English. Operate machine equipment in the manufacturing plant and warehouse experience, a general machine operator. Ayun. So again, kung kayo man ay nasa warehouse, ano ginagawa nyo? Kung kayo man ay nag-forklift operator, kayo pa, ano pa bang mga ginagawa nyo? Isulat nyo dyan. So again, ang additional information dito ay warehouse experience must be an asset. Active participation of health and safety program. Perform a variety housekeeping duties. Okay? Again, ito po ay walang placement fee. So again, sinasabi ko nga dito sa inyo na importante na kung kayo man ay ano pang mga certificate nyo dito nga sa sinasabi sa health and safety, kung meron kayong mga certificate yan, isulat nyo lahat. Anong mga training and seminar, isulat nyo lahat. Kasi importante na kayo nga ay magsulat kung ano ang kanilang mga hinahanap. Kaya ang problema dito, yung ating mga kabayan ay hindi nga ganun kadetalye ang inyong mga ina-applyan, no? Kung kayo man ay mga welder, importante ano bang mga welding rod ginagamit nyo? Ano bang mga machine ang ginagamit nyo? Importante po yan. Okay? Kung kayo man ay magtatrabaho bilang isang nanny, caregiver, housekeeping, sulat nyo lahat dahil importante na kayo ay nagsusulat upang kayo nga ay makuha ng mga employer. Kaya nga, binibigyan ko na kayo ng idea na kopyahin ninyo ang mga sinusulat nilang job description, dagdagan nyo na lang para at least talagang smooth sailing ang inyong pag-apply dito nga sa Canada. No? Dahil napakalaking bagay, sinasabi ko sa inyo, napakalaking bagay na kayo ay magsusulat, kayo ay magbasa muna, tapos i-edit nyo ang inyong resume. Pagkatapos yung i-edit ang inyong resume, sa kanilang hinahanap, then mag-apply kayo. Kung ano pa ba ang inyong mga previous jobs, isulat nyo lahat. Huwag po kayong magsulat dyan ng company, year, tapos wala na. Importante magsusulat kayo anong ginagawa nyo. Kung kayo man ay mga nagtatrabaho sa dairy farm, isulat nyo lahat. Kung kayo man ay nagtatrabaho sa warehouse, anong mga trabaho nyo sa warehouse, isulat nyo. Dahil malaking bagay na kayo ay magsusulat, lalo na kung ang inyong mga pinangsulat ay kapareha ng kanilang hinahanap. Diba? Kasi binibigyan na kayo ng idea na upang kayo ay matanggap sa trabaho, importante yan na ang inyong mga pinangsulat sa inyong resume ay magtugma doon sa kanilang hinahanap. Okay? So again, itong aking mga tips dito, sana ay magkaroon ng idea sa inyo dahil nga sa sinasabi ko sa inyo na dito sa pag-apply sa Canada, importante na maayos, maganda ang inyong mga resume upang ma-impress ang mga employer or ang mga agency na kayo ay mapansin. Dahil gusto nyo na mapansin kayo, ayusin ang inyong mga resume. Okay? Ganun lang kasimple. No?
So, but again, sabi sa inyo guys, marami po akong mga videos dito. Sana po ay mapanood ninyo. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider yung i-like, i-subscribe, at huwag nyo kalimutan lagi i-click ang notification bell para updated kayo tuwing meron ko ina-upload dito nga sa ating channel. At pwede ninyong i-share to ating mga video sa inyong mga kaibigan, kamag-anak na gusto at nagbalak na kagaya din sa'yo. No? Sana ay makarating kayo din sa Calgary. At sinasabi ko sa inyo lagi nga na kung kayo man ay makapunta sa Calgary, sana po ay magkita-kita tayo. No? At least ako'y napakasaya na kayo nga nandito. Again, to follow na lang yung pamilya nyo kung sakasakali man kayo'y makarating dito. But ang importante, ayusin ang pag-apply. Okay? So again, ito po ay walang placement fee. Sana po ay masundot ninyo to. Kahit isa man lang, matisod lang, ayos na to. Okay? So patayin guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood at subaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tibbs. God bless and a wonderful day.